Ngayong araw mga tol, nandito ulit tayo sa Royce Yamaha Rev Zone, Cabanatuan City at tignan naman natin itong retro classic scooter ng Yamaha. Isa nga rin pala to sa Mio series ng Yamaha at isa rin to sa natatanging 125cc na scooter na may retro classic looks na mabibili natin dito sa atin sa Pilipinas. So bakit ko nga ba nasabi na natatangi itong scooter na to? So ito kasi yung scooter ng Yamaha na nasa 125cc category na may retro classic looks na may mga modern features at isa na nga doon yung sa features ng engine niya na may blue core hybrid. So mamaya titigan natin kung ano ba yung blue core hybrid na nakasalpak dito sa Yamaha Mio Fazio 125. Kaya kung binabalak mong maglabas ng isang retro classic scooter, so ito yung offer ni Yamaha sa iyo, ang Yamaha Fazio 125. At dahil pinapanood mo ngayon itong video na to at balak mo talagang maglabas ng ganitong klaseng motorsiklo o scooter, stay tuned ka lang tol, panoorin mo tong video na to hanggang dulo. Malakas din talaga ang dating ng mga retro classic na motorsiklo, lalo na tong Fazio 125 ano. Tapos sinalpakan pa ng mga modern features kaya talaga namang may enjoy natin yung bawat ride natin dito. At talagang bagay na bagay rin to sa mga beginner ano, sa mga nagsisimula pa lang magmotor, pwedeng pwede sa inyo to dahil automatic tong motorsiklo na to at talagang mababa lang yung seat height. Kaya talaga naman napakadali lang nitong i-manage at hindi rin siya ganong kabigat. Sa pormahan nitong retro classic looks wala tayong makikita masyadong decals dito no. So talagang minimalist lang kaya talagang andun din yung pagka-premium ng looks niya. So mula dito sa cover ng handlebar natin, andito mismo yung pinaka-headlight natin na may oval shape at ang maganda rito LED na yan mga tol ano. Kaya talagang napakaliwanag yan lalo na sa gabi. Tapos meron tayong decals dito na blue core hybrid. So yun nga sabi ko kanina, ito lang yung scooter na nasa 125cc category na may hybrid features sa makina. So mabibili nga natin ito dito sa Royce Yamaha Rev Zone, Cabanatuan City sa halagang 92,900 pesos. Isa nga rin pala sa nagustuhan ko dito sa Fazio 125 mga tol. So meron din siyang brake lock ano. So safety features niya to. Ang gagawin lang natin, press lang natin yung brake lever, then pipindutin natin yung button na yon. And kapag i-release na natin, press lang ulit natin yung brake lever at marirelease na rin yan. So magagamit natin yan lalo na kung magpapark tayo sa mga incline na parking area no. So para hindi siya basta umabante o umatras. At pagdating naman dito sa part na to, more on oval shape din siya dito no. So yan talaga yung pinaka parang signature ng Fazio 125. So yan yung pinaka turn signals natin, halogen bulb yung ginamit dito and meron din tayong logo dito o emblem ng Yamaha. And iba rin yung texture ng plastic natin dito o yung fairings niya sa bandang gitna na may kulay itim. May pagka-rough yung texture niya and dito naman sa side profile mga tol, wala tayong makikitang decals dito no. Pure white lang talaga siya at glossy finish yung paint niya. And dito naman sa part na to, sa side profile sa bandang gitna, yan meron siyang logo dyan ng Fazio. Dito rin sa side na to, meron siyang pangalan ng Fazio, yung pinaka-brand niya. And yan hanggang dito sa likod ano. So talagang more on oval yung mga shape niya dito. So yan, pareho lang sa magkabilang gilid. Pagdating naman dito sa front fender natin, very simple lang ng design niya pero talagang napaka-aesthetic din ano. White kasi yung kulay talagang maganda yung datingan pag color white. Pagdating naman sa suspension nito, syempre naka-telescopic fork tayo dito at sa gulong may sukat itong 110/70 rim 12 at naka-tubeless na rin to. Then sa brakes naman dito sa unahan, naka-hydraulic single disc brake tayo dito with single piston caliper. Pagdating naman dito sa bandang likod, yun niya, napaka-stylish niya no. So makikita natin dito yung mga oval shape niya na mga ilaw. So dito sa tail light natin LED na yung ginamit pero dun sa mga turn signals niya ay halogen bulb pa rin yung ginamit. Sa suspension naman niya mga tol, naka single shock absorber lang tayo dito and pagdating naman sa brakes, naka drum brake siya no. And sa gulong naman may sukat naman ito 110/70 rim 12 at naka tubeless na rin to. Pagdating naman dito sa kanyang meter panel, very classic din ng design at ang maganda rito, naka fully digital meter panel na tayo dito. And sa mga switch naman dito sa handlebar, dito sa kanan meron tayong switch ng stop and start system at meron na rin siyang hazard light switch and yung electric push start natin. At dito naman sa kabila yung high and low beam, turn signals at yung busina. Sa susian naman niya mga tol, naka-integrated mechanical key shutter tayo dito no? Tapos dito rin natin bubuksan yung upuan natin. And meron din siyang open pocket dito, nakasya yung mga coins, basahan and yung bottled water. And dito naman sa kabilang pocket natin, meron siyang cover at meron na rin siyang power socket dito.
Very useful yan lalo na kung maglo-long ride tayo at sa mga delivery services hindi natin kailangan magpakabit ng power socket o USB port para sa mga mobile gadgets natin. At para sa yung convenience, meron itong hook dito o utility hooks para sa mga pinamili natin. So isasabit lang natin yan dyan, safe na yung pinamili natin. At hindi lang yan isa, meron din dito sa gawin dito. Kaya talagang marami rin tayong may sasabit dyan. At syempre meron din tayong floorboard dito and spacious din siya. So magagamit natin to and talagang napaka-useful din yan para sa mga baggage natin. Simple lang naman yung design ng muffler natin dito, yung pinakatambot niya. So nakaterno siya dun sa mga shape ng mga parts niya tulad ng mga ilaw. And dito naman sa pillion footrest natin, so pareho lang siya sa mga Mio series din. So aluminum yung ginamit. Pagdating naman dito sa upuan, very premium din ang design at two-tone yung pinaka-texture niya. So makapit naman pareho yung cover niya kaya magandang klase rin. At maganda rin yung cushion na ginamit and syempre talagang komportabling sakyan dahil malapad. At sa ilalim naman ng upuan nito, syempre meron tayo ditong storage na may sukat na 17.8 liters capacity. Tulad nga ng sinabi ko kanina, mababa lang to. So may seat height lang itong 750mm tapos yung ground clearance naman niya ay 135mm. At pagdating naman sa timbang nito, meron itong 95 kilograms. At sa tangke naman ito, meron itong 5.1 liters fuel tank capacity. So medyo malaki siya compare natin doon sa ibang Mio series. Tignan naman natin mga tol yung engine specs niya. So gumagamit ito ng 125cc engine displacement, air-cooled, 4-stroke, single overhead cam, 2-valve, single-cylinder, fuel-injected engine na kaya mag-produce ng 6.2 kW at 6,500 RPM at max torque na 9.9 Nm at 5,000 RPM. At equip na nga ito mga tol ng Blue-Core Hybrid. So ito yung features kung saan kapag nag-accelerate tayo, sa loob ng 3 segundo meron itong power assist. So yun yung tumutulong yung battery sa makina. So dahil dito nakakatulong din yon para mas tumipid pa sa gas itong Yamaha Fazio 125. So sa pagkakaalam ko nga ito lang yung scooter na meron dito sa Pilipinas na may ganitong features. At equip na nga rin pala to ng SMG o Smart Motor Generator kung saan kapag in-start natin yung makina wala na tayong maririnig na friction. At equip na nga rin ito ng stop and start system. So ito naman yung features kung saan namamatay yung makina. So usually sa traffic light kapag huminto tayo, automatic mamamatay yung makina niya, then after lang segundo, pihitin lang natin yung silinyador at aandar na rin yung makina niya. And pagdating naman sa fuel mileage, ito kaya nitong umabot hanggang 45 to 48 kilometers per liter. Pero syempre depende yan sa rider and sa road condition. So yun mga tol, ang update natin para dito sa Yamaha Mio Fazio 125. Sa mga nagbabalak maglabas ng ganitong scooter, feel free to visit dito sa showroom nila sa Royce Yamaha Rev Zone, Cabanatuan City in front of SM City, Cabanatuan. So pwede nyo rin ako i-PM sa Facebook page natin, Motoken, para matulungan ko din kayo. So kung umabot kayo sa part ng video na to at sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat mga tol sa panonood. And kung bago ka lang sa channel na to, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. Meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol, always ride safe and God bless.